So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan ito, no? Ah, alam niyo po, no? Isa po sa mga inimbitahan, no? Yung sheriff na sinapak ni Sara noong 2011. Kasi nga po, ang sabi nga po ng prosecution, dito natin makikita kung si Sara ba nagbago na. Nanapak di ba? Kasi tinan nyo si Sara po, abogada. Yung sheriff, nagtatrabaho po yan sa korte. So parehas po silang nasa judiciary. Ginagawa lang naman ang trabaho ng sheriff na inuutos sa kanya ng korte, sasapakin mo. So okay na sana yun Okay na, makakalibutan na sana yan ng prosecution. Hindi na dapat talaga kasama yun. 'Di ba? Kasi matagal na yun Yun nga lang, yung ginawa ni Sara noong 2024 na pinagbantaan niya si presidente, si First Lady at saka si Martin Romualdez na papatayin. So, naungkat na naman ulit yun. Na ano ba? Nagbago na ba? Nagbago na ba si Sara? Baka hindi pa. May saltik pa rin. So, ito, basahin natin tong basahin natin to. Sabi dito, the court sheriff famously punched by then Davao City Mayor and now Vice President Sara Duterte has broken his silence as he appealed to the prosecution team to keep him out on the ongoing impeachment proceedings. So ayaw na po na makialam ng sheriff kasi matagal na nga yun. Alam nyo, natawa ako sa mga DDS Sabi ng mga DDS, pahiya kayo. Ayaw makialam ng sheriff, pahiya kayo. So yun mga kababayan, no? So ito sabi ng mga DDS dito, pahiya kayo. Ayaw mga alam ng sheriff. Kasi mga Duterte yan. Hindi. Alam niyo ba tayo mga alam niyan? Takot. Ayun na naman yun Ayaw mga alam ng sheriff kasi takot. Kasi may mga kamag-anak pa sa Davao City yan. Baka mapag-initan. At tumira sa Davao yan. Naging sheriff ng Davao City So tumira sa Davao yan. Actually, taga Davao Occidental nga yan Baka nga taga Davao City pa nga yan So, tingnan nyo si sheriff ngayon, mayaman na, may gold pa. Di ba? Ito na itsura ngayon ng nung sheriff na sinapak ni Sara. May gold. Iba na itsura niya ngayon, Talagang na. Fresh. Bagay na bagay kay Bibi Gandang Hari, ngayon mga babayan, tingnan nyo to, sinerge yung Facebook niya So ito yung Facebook niya, Davao del Sur pala. Okay. So, siya pala ay taga Davao del Sur nung bata. Okay. Pero by the way, mga babae, ang point natin dito. Kaya hindi po siya ngayon pumayag na idamay ng prosecution kasi nga po takot. Takot yan. Oo. So sabi niya dito, public announcement. Please do not involve me in any partisan political matters. I have been appointed in the Supreme Court as Human Resource Management Officer. Talaga? A second level position. It is my position to ever since to refuse to comment on the incident when I was holding the first level position, particularly Sheriff number 4 of the Regional Trial Court. Kaya naman pala, okay. Kaya naman pala ito base po sa kanyang paliwanag, Kaya naman pala na hindi siya na nagsalita after nga po nung nasapak siya ni Sara kasi bawal. Nabawal daw. Kaya pala hindi na siya nagpa-interview pagkatapos nun. Di ba? Yun. And by the way, siya rin po na-appoint sa Supreme Court. Alam niyo naman, pag Supreme Court, non-partisan talaga yan. Sabi niya. Oo. Pero totoo yun. Pag nagtatrabaho sa Supreme Court, dapat non-partisan ka. Ang problema nun, Supreme Court nga, DDS Supreme Court nga, DDS. Alam nyo, hanggat hindi pa po nangyayari yung July 6 na yan, inaabangan ko po yung desisyon ng Supreme Court doon po sa petisyon ng mga DDS na ipatigil po yung impeachment trial ni Sara. Sabi ko nga po sa inyo, huwag po tayo papakampante. Kasi po itong sila Torion at saka itong sila Sara Duterte, sila Michael Powa, nag-file din po sila ng petisyon ng certiorari sa Supreme Court para nga po ipatigil yung impeachment ni Sara. So hanggang di nangyayari po yung July 6, kinakabahan pa rin po ako. Well, pag simula na po sa July 6 yan, wala na magagawa Supreme Court dyan kasi
established na po yung jurisdiction. Ganon. So, ayan ha. So, well, malungkot naman tayo dito, no? So, posibleng dalawa yan, no? Posibleng bayad o takot. Di ba? Ayun yun eh. So, ngayon, ito ngayon yung video ni Luistro. Tingnan nyo to. Tungkol nga dito sa, sa attitude ni Sara. Secretary, to please prepare the clip of the Vice President. Indicated already by the NBI. With that, we direct the COMSEC to the Secretariat to play the video of the Vice President taken inside the premises on November 23, 2024. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Madam Chair, can we begin the video again because the audio was not clear at Please the beginning. replay and please max the volume. Bilis, bilis. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. May saltik talaga doon. Itsura pa lang ni Sara, may saltik na. Walang yan to. Okay. So ngayon mga kababayan, no? Okay. Ito yung sinasabi ko eh. Korektado po kasi yung pagsapak ni Sara sa sheriff at doon nga po sa kanyang ginawa nga po na pagbabanta sa buhay nga po ni PBBM. At alam ko, no, may bali-balita nga rin po na nagbantaan din po ni Sara Duterte yung buhay ng sheriff. Papatayin kita. Alam nyo, ay ang hirap sa mga Duterte, no? Para ang dali lang sana lang banggitin yung papatayin kita. Hindi, ito, magandang tanong to eh, no? Paano pa nag-resign si Sara? So sabi, tuloy daw po impeachment. No, kahit daw po nag-resign si Sara. Kasi meron dalawang parusa sa impeachment. Yung isa, perpetual disqualification. Yung isa, pagtanggal nga po sa pwesto. So kahit daw mag-resign si Sara, hindi pa rin daw po natatapos yung kaso dahil meron pang isa pang parusa. No, yung perpetual disqualification. Pero ako naniniwala kong pagdidebatihan pa yon. Hindi papayag yung mga DDS niyan eh. Tingin ko lang. Magdidebate pa yan. Hindi pwede yan. Lalo na si Marcoleta. So ngayon, mga kababayan nito. Okay, wait lang. Inuubo na naman ako. Visit na yan. So mga kababayan, sinasabi nga natin, no, na kaya inuungkat yung nakaraan ni Sara para ma-establish kung siya ba'y nagbago na ngayon. Eh mukhang hindi pa ata nagbabago eh. Isipin mo yan na napak ng sheriff. Tapos nagbanta na papatayin si PBBM nung nakaraang 2024. Yun nga lang mga kababayan ang nakakatawa dito, sumagot na sa wakas yung kampo ni Sara. Alam niyo matagal na po natin hinihintay yan. Yung pagsagot, nawala na naman ako. Yung pagsagot ni Sara Duterte sa mga kaso niya, ang tagal na po natin hinihintay yan. So ngayon sumagot siya ngayon. So tingnan lang, maganda tong yan, lagyan natin yung mga comments ninyo. Okay. So tingnan niyo to saan na ba yan? Ang tagal natin inintay ito itong sagot ni Sara. So anong sagot niya dito? Sabi ni Sara dito, actually may video to eh. So Sara Duterte cites free speech, lack of evidence in reply to impeachment articles. So nabalita to kahapon. Okay. Hindi ko pala naisa. Ito pala. Yan. Sana ba yun? Ito pala. Ito. Yan. Sorry naman. Ito, nabalita to kahapon. 24 oras to, no? GMA News Online. So sabi ni Sara,
ito yung matagal na natin hinihintay na sagot tungkol doon sa grave threat. Sara Duterte cites free speech, lack of evidence in reply to impeachment articles. Okay. Free speech daw. Puta. So pag sinabi ko palang papatayin ko si Sara, free speech lang din pala yun. Teka lang, bel tayo. So ang gagawin ko pala mamaya, no? Gagawa ko ng video na papatayin ko si Sara Duterte. No joke. Ako po yung nag-hire na po ako ng hitman para patayin si Sara Duterte bukas. So free speech. Sabi niya free speech eh. Tingnan nyo ha. So sabi niya dito. On the threat supposedly made in the live video in November 2024 against President Ferdinand Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, and Speaker Martin Romualdez, Duterte's camp said responded merely exercise constitutionally protected speech and opposition to the policies conduct, no, actuations and overreach of the current administration. Puta. Sorry. Sabi ko, ayoko na magbura eh. Sorry. Sabi ko na kanina, hindi na ako magbumbura, pero ang laking bullshit nito. Ang laking bullshit nitong sagot na to, mga kababayan. Ang ginawa pala ni Sara, paniniwala niya yun ha, na yung ginawa niya po pagbabanta na papatayin si PBBM, si Lisa Marcos, tsaka si Martin Romualdez, ito ay pag-exercise ng constitutionally protected speech. Walang yan na yan. San banda doon? San banda? So ngayon, pag sinabi ko pala mamaya sa Facebook, na ako po ay nakapag-hire na po ako ng hitman bukas, papatayin ko si Sara Duterte, so free speech din pala yon. Kasi nabobobohan ako sa kanya. Gusto ko siya ipapatay kasi boba siya. Kasi sabi dito ni ito yung palusot ni Sara dito, sabi niya dito, kaya niya rin nagawa yon dahil si Sara daw po ay oposisyon sa policies ni PBBM, conduct actuations, and overreach of the current administration. So hindi raw nagustuhan ni Sara yung nangyayari nga daw po dyan po sa administrasyon ni PBBM, kaya niya rin nasabi yon. Okay. So pwede ko rin palang gawin yun mamaya na si Sara, tatakbong presidente, pipigilan ko. Kasi ang boba-boba. So papatayin ko na lang pala siya mamaya. No? So nakapag-hire na po ako ng hitman, ipapapatay ko po siya. No joke. So free speech. By the way, mga kababayan, bullshit po yun. Tandaan natin, kaya po ginawa ni Sara yung pagbabanta nga po sa buhay nga po ni First Lady Lisa Marcos, ni PBBM, tsaka ni Martin Romualdez. Kaya niya po nagawa yun dahil nga po kinukulong i-aresto si Zuleika Lopez. Nasa likod niya si Zuleika Lopez, di ba? Laki nga ng puwet eh, di ba? Nasa likod niya eh. Ang dahilan po kung ba't ginawa po ni ni Sara Duterte, no, yung pagmumura na yan, pagbabanta, dahil po yung mga tauhan ni Sara Duterte noon, iniimbestigahan na po. No, iniimbestigahan na yung mga tauhan ni Sara Duterte. So ayaw ni Sara noon kasi mabubuking siya. Ay, ganun ang ginawa niya. Galit ako sa gobyerno, baliw ako. Oo. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. At paano magiging free speech yun kung inulit niya pa sa mga interview? 2 beses ata niya inulit yun. No, ginawa niya yan, mga kababayan, para lang protektahan si Zuleika Lopez. Natawa nga ako sa mga DDS eh. Alam niyo ba ako natawa? Di ba nung si Zuleika nga po nakakulong at kasama si Sara Duterte, yung mga DDS pumunta rin po doon sa kulungan. Sa veterans ba yun? Sa veterans ata yun, kung di ko nakakamali, no? Puntahan din sila doon. Alam niyo sinisigaw nila, protect Zuleika. Protect Zuleika Lopez daw. Sabi ng mga DDS doon, protect Zuleika. Oh, sabi nga, kilala niyo ba si Zuleika Lopez? Kung makapag-react sila, akala mo, close sila eh, no? Natawa nga ako nun eh. Sabi ko, ang bobo naman ng mga DDS nun. Ang sinisigaw nila, protect Zuleika Lopez, hindi nga nila alam kung ano nangyayari. Alam ba nila na yung confidential fund dumadaan kay Zuleika Lopez? Na si Zuleika Lopez yung gumagawa ng mga papers. Alam ba nila yon? Kung makaprotect Zuleika kayo, akala nyo close kayo. Shota daw ni Sara yun. Ay, hindi. Sabi lang naman yun, shota daw ni Sara. Sabi daw, oo. Di ba? So,
Tawa nga ako dito, no? So, free speech daw. Oh, ang galing, no? Freedom of expression is accorded with primacy and high esteem in our jurisdiction as its fundamental postulate of our constitutional system. Walang yanan. Walang yan si Michael Pawa talaga, no? Ang galing talaga, no? Ang galing man din lang. O nga pala. Ito nga pala yun. Di ko pala nailipat. Ito pala. So, ang ginawa pala ni Sara, freedom of expression. At ito daw po ay accorded with the primacy, no? Primacy and high esteem, hayop talaga, in our jurisdiction as its fundamental postulate of our constitutional system. Grabe, no? Primacy, so nangunguna with high esteem. Grabe talaga, no? So, ibig sabihin pala, normal lang pala ginawa ni Sara. Ayun yun eh. Ayun ang point dito eh. Normal lang pala yung ginawa ni Sara. Walang yan. Wait lang, naayos ko yung ano ko eh. Yan. Napalo kasi ng laptop. Sino napalo ng laptop si Powa, no? Oo. Okay. So by the way, mga kababayan, no? Well, actually marami pa yan, no? Yung lahat nga po ng article of impeachment nga po ni Sara, ano na, nandun na. No? At sinagot nga po ito ng mga abogado niya. Ngayong 4 sinagot na. So, tingnan natin mamaya kung makapag-live stream po ako mamaya. Pag-usapan natin yung mga sagot ni Sara. O, yung 4 sa article of impeachment. Kasi sinagot na nga po. Paul, tulit ako, sinagot na nga eh. Okay. So, yun po. No? So, kayo po, ano naman sabi nyo nga po dito sa ginawa nga po ni Sara Duterte ng kanyang kampo, nasabing free speech daw po, no, yung ginawa ni Sara Baliw. 'Di ba? So, yan. So, next topic tayo. Last topic tayo. Last na ba to? Tingnan ko kung last na to.